pull over si Richard. Mamaya kwento namin kung bakit. Ikapin ko na si Andre. And let's see kung ano nangyari sa kanyang first day of school. Hopefully, naging maganda yung experience niya today. At walang nambuli sa kanya. Yun talaga yung pinaka-worry ko dito eh. Yung mga bullies. Pero sana wala. Kasi last year wala naman. Okay naman siya. So yun. Siguro isa yun talaga sa mga fear ng mga magulang, no? Lalo na dito pag hindi ka taga sariling bansa. So parang natatakot kang mabully yung anak mo. Pero kasi Pilipinas, very common naman din yung mga bullying. So, yeah, tingnan natin kung happy si Andre paglabas. Okay. Yan. So, Andre, how's your first day of school? Huh? Good? Woohoo! How's your teacher? Is she nice? Huh? Yeah? Mabait daw yung teacher niya, sabi. Sabi niya, she's funny and she's kind. What's the teacher's name? Yeah. Tapos, ano? What's the teacher's name? I don't know. You don't know the teacher's name? I know, but I'm not gonna say it here. Why? Why? I don't wanna say it. Good morning, guys. So, yeah, hinatid ko na yung mga bata ngayon. Sobrang ganda ng panahon ngayon. Parang yung hangin, nakaka-refresh siya. Yung hangin sa umaga, iba yung feeling niya. Refreshing siya. Sana ganito na lang palagi. Wala ng winter. Yan. Pero mamaya mainit. Kagabi sobrang init eh. Kahapon, mga plus 31 siya. Tapos ngayon yung huling mainit dito sa Alberta, sa lugar namin. Tapos after this, tomorrow, I think mga 17, 15, ganyan na yung mga temperature. Pero sana, hindi pa siya, yung lumamig talaga. At hindi yung na mag-snow ng maaga. Ayun. Such a nice day. Magdidilig ako ngayon ng grass namin. Kasi kahapon hindi ako nakapagdilig. Medyo dry na yung grass namin. Lalo lang init pa ng araw kahapon. Brown yung ibang part ng grass namin, no? Ang hirap niyang gawing green. Mahaba na naman ulit yung ibang part ng grass. Yung brown na brown dun. Kasi nitong summer na to sobrang init. Kaya ayan, nag-brown talaga yung mga ibang grass na matay siya. Ay. Didiligan ko siya ngayon. Yan, mga 20 minutes to 30 minutes ko siyang i-water. Itong section na to. Kasi tingnan nyo, brown yung grass dito. Ayan. Tapos dito mamaya ulit. Mamaya naman. Ito hindi masyadong brown. Pero doon brown na brown. First time ko ulit na makakatikim ng dairy cream. Ayan. Nabawasan na to kasi ginawa ko siyang sa panluto. Pinanluto ko ng steak. Yan yung ginamit kong mantika. Dairy cream. Ngayon ko matitikman palaman sa tinapay. First time. Gano'n pala itsura niya, no? Kulay dilaw. Kasi dito yung mga butter dito kulay puti. So, tingnan natin kung masarap pa rin siya. Lalagay ko na lang sa microwave para matunaw yung ito. Pareho pa rin kaya ng lasa. Tignan natin. Ganyan lang. Microwave ko na lang siya. Hindi. Ay, ito na una. Ang init. Ay.
Try na natin. Try natin. Harap. Harap. Mahal lang yung Dairy Cream na to, grabe. $6.29 sa Seafood City. Binili ko kasi dito sa mama, baka namimiss na ng Dairy Cream, kaya binili ko siya. Kasi nasa din siya ng mga butter dito. Ito, mahal. After how many years? Ever since umalis ako ng Pilipinas, 2007, ngayon lang ulit ako nakatikim ng Dairy Cream. Wala pa rin. So, ito na yung huling section ng backyard namin na dinidiligan ko. So, tapos na. Almost 1 hour and 45 minutes ako nagdilig. Dirin mo yun. Ayan. Nag-start ako dito. Sobrang laki kasi ng backyard namin. Kaya ang hirap diligan. Grabe. Ang gastos sa tubig. Pero walang choice kasi mainit ngayon. Kailangan yan ng tubig. Or else mamamatay na talaga itong grass namin. So, ayan. Tapos na. Ayan. Pull over si Richard. Grabe guys. Kinabahan ako. Na-pull over kami ng police. Hindi ko alam kung bakit. Sa huminto na lang si Richard. Tapos sabi ko, what's wrong? Kasi nasa gitna kami ng road. Nag-ano siya, gumilid. Sabi ko, bakit? Sabi niya na pull over kami. Kinabahan ako. Tapos chinek yung mga seatbelt ng mga bata. Baka mamaya kasi nakita mo lang seatbelt. Yung pala, yung registration ni Richard is expired na. Why? Paano siya na-expired, babes? Every year pala kailangan mo siyang mag-renew, right? Kasi may nakikita ako dun sa registry, dun sa registry namin, sa lugar namin. Meron, yung kunyari, surname, starts with this G, ganyan. Doon ka magpapa-renew ng registration mo. Akala niya, every 2 years. Kasi sa Ontario, every year din yata sa Ontario. You can pay for 2 years. You can pay for 2 years. Ganon. So, kala niya 2 years yun. Hindi pala. Every year pala kailangan mo mag-renew. So, ayun. Yes, not on your birthday. Hindi based sa birthday mo dito. Dito based sa ano mo, last name, no? May certain month na based sa last name mo na kailangan mo mag-renew ng registration mo. So, ayan, natikitan kami. Ang mahal, guys. Pakita ko ba? 324! Ang mahal naman ito. Ay, pero sabi, tumawag daw. Pero sabi, pwede kami tumawag. Parang i-appeal mo, no? Baka sakaling babaan nila yung yung ticket. 324, that's so expensive. Oh, man. I don't know. Ayan. First time. Kinabahan ka, babes? Not sure. Hindi? Yan. Kasi wala naman siyang ginawang masama. Hindi naman kami nagsispeeder natin. Pero, mga polis dito, nakakaba talaga. Ako kinakabalak sa mga polis dito, grabe. Ayun lang, guys. Pero sana mababaan tong ticket na to dahil napakamahal. $324. That's crazy. Yan. Ano to? Lesson learned. So, every month. So, ayan, lesson learned to. So, every year pala kailangan mag-register ng vehicle. Vehicle registration. Yun lang. Good morning, guys. Nanduluto ako ngayon ng lunch ng mga bata. Fried rice lang ibabaon nila ngayon. Dapat kagabi ko pa ito ginawa. Kaya lang, actually dapat adobo yung uulamin nila ngayon sa schools. Kaya lang, parang naisip ko na kasi dito minsan syempre mga classmate nila hindi sanay sa mga ganang pagkain. Baka hindi sila, baka pag naamoy nila yung adobo, amoy suka kasi diba? Parang baka matukso pa yung si Andre, yung mga bata. Kaya
Hindi ko na muna papabaon ng adobo. Yung nagbago isip ko, kaya sabi ko Friday silang papabaon ko sa kanila. Alam no, sa mga taga-Canada dito na may mga anak, nagpapabaon ba kayo ng mga ganong klaseng mga ulam sa mga anak niyo? Kasi minsan si Andre nagbaon siya ng meatballs. Ano lang naman yan, meatballs siya, tapos parang nilagyan ko siya ng parang sweet and sour sauce, something like that. Tapos nung binuksan niya yung baonan niya, yung mga classmate niya daw, nabahuan. Kaya ano, parang tapos sabi naman ng teacher, no, it's okay. Sabi ng teacher, ano lang daw may meatballs daw yun. Pinagtanggol naman siya ng teacher. Kaya lang yung mga classmates, syempre, mga bata, alam mo naman, nag-comment na parang mabaho nga, ganyan. So, parang si Andre, parang nahiya. Kaya medyo nagdadalawang isip ako, papabaon ko yung adobo eh. Kaya wag na muna siguro ngayon. Kasi syempre hindi talaga sila yung mga bata dito sa mga ganong, usually mga sandwiches lang talaga yung mga bata dito sa Canada. Eh ako gusto kong babaunin sila ng mga pagkain natin. Kaya lang nga, yung dahil sa amoy parang medyo nagdadalawang isip ako. So ngayon fried rice na lang ipapabaan ko sa kanila imbis na adobo. Lalagyan ko na lang siya ng spam at saka itlog. Hihiwa-hiwain ko ng maliliit. Saka ng mixed vegetable. Para at least merong konting gulay dun sa rice. Ilagay ko na yung spam at saka yung egg. Yan lang guys. That's it for today's vlog. Hope you all have a good day and God bless you.